Magandang araw sa'yo. Salamat sa pag-share ng mga materyales na to. Alam mo, may isang imahe dito mula sa aklat ng pahayag na parang eksena talaga sa isang epic fantasy movie. Alin diyan? Yung sa dragon? Oo. At ito ang misyon natin ngayon. Alamin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng eksenang to, yung isang dambuhalang pulang dragon na hinagis ng buntot niya ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit patungo sa lupa. Oo. Yung tanong, ano yung mga bituin na yan? At saka, bakit buntot yung ginamit? Magandang tanong yan. Kasi yung buntot, hindi lang basta weapon of choice yan. May clue dyan. Talaga? Oo. At para sa konteksto mo, itong verse na to sa Pahayag Kabanata 12, isa to sa mga pinakamahiwaga at pinagtatalunan sa buong Biblia. Napansin ko nga. Yung mga source na binigay mo, parang isang detective case file. Naglalatag ng 4 na pangunahing teorya o suspects, kumbaga, kung sino o ano yung mga bituin na to. 4 na suspects, okay? Gusto ko yan. So, parang mga investigador tayo ngayon. Yun na nga. Ang crime scene natin, Pahayag 12, versikulo 3 hanggang 4. Nakita raw ni Juan sa pangitiin yung malaking pulang dragon na may 7 ulo at 10 sungay. Grabe yung itsura, no? Sobra! Tapos, nag-aabang siya sa isang babaeng manganganak para literal na lamunin yung sanggol. Napaka-graphic. Pero bago pa mangyari yon, iwinasiwas niya yung buntot niya at tinanggay yung sangkatlo ng mga bituin. So ang layunin natin, himayin yung 4 na teoryong to para makita kung alin yung may pinakamatibay na kaso. Eksakto. At sa anumang investigasyon, kailangan nating alamin yung motive at yung key players, di ba? Oo naman. Bale, ang bawat teorya nakasalalay sa isang critical na tanong. Sino yung sanggol na lalaki na isinilang? Yun pala yung susi. Oo. Kasi kung sino siya, magbabago yung buong timeline. Pati na rin yung identity ng mga biktima, yung mga bituin. So ang gagawin natin, gagabayan ka namin sa bawat anggulo, titingnan natin yung mga ebidensya for and against each one. Okay, game. Himayan na natin to. Unang teorya. Yung mga bituin daw ay mga anghel o kaya naman mga banal mula sa lumang tipan. At yung pagkakahagis sa kanila, hindi raw literal na pagbagsak, kundi pagkalin lang. Na-corrupt sila ng dragon na alam nating si Satanas. So, deception ng weapon. Oo, yun yung weapon. Hindi brute force. Tama. Ito yung teorya ng spiritual corruption. Ayon sa source mo, ang unang tanong dito ay, kailan ito nangyari? Okay. Kung ito'y naganap bago pa ang paglikha sa tao, sa mythical past, no? Yung nagrebelde si Lucifer? Sa simula pa lang ng lahat. Oo, malamang mga anghel talaga yung tinutukoy. Pero may isa pang anggulo. Kung nangyari ito sa kasaysayan ng Israel, bago pa isilang si Kristo, baka yung mga bituin kumakatawan sa mga banal sa lumang tipan na naligaw ng landas. At dito na papasok yung sinabi mong susi kung sino yung sanggol. Para sa may akda ng source mo, parang non-negotiable na yung sanggol na lalaki ay si Hesukristo. Oo, yun yung premise niya. At dahil dyan, nagbukas siya ng isang napaka-interesanting koneksyon. Tama. Isang koneksyon na parang naghahanap ng pattern sa dalawang magkaibang crime scene. Paano yun? Ikinumpara niya yung pulang dragon sa isa pang halimaw sa pahayag, ang hayop mula sa dagat. Pansinin mo yung description. Okay. Yung dragon may 7 ulo na may 7 korona, tapos 10 sunggay. Yung hayop naman may 7 ulo rin, 10 sunggay din, pero yung 10 korona nasa mga sunggay. May kaunting pagkakaiba? Meron. At ayon sa source, yung 7 ulo ng hayop, malinaw na kumakatawan yan sa 7 historical empires na umapi sa bayan ng Diyos. Ehipto, Assyria, Babylonia at iba pa. So eto yung logic. Kung yung 7 ulo ng hayop ay mga kaharian at halos magkamukha sila ng dragon, baka yung 7 ulo ng dragon ay mga kaharian din. Yun yung sinasabi niya. At kung ganun, ang ibig sabihin ng pagbagsak ng mga bituin ay
ginamit ni Satanas yung mga makapangyarihang bansa sa kasaysayan para i-corrupt yung sangkatlo ng mga banal? Ganun ba yung argumento? Ganyan mismo ang linya ng pag-iisip. It's a plausible theory. Pero at ito yung maganda sa source mo. Very honest siya sa kahinaan ng sarili niyang teorya. Anong sabi niya? Sabi niya, paano kung yung assumption natin ay mali? Paano kung hindi pala pareho yung sinisimbolo ng 7 ulo ng dragon at 7 ulo ng hayop? So kung magkaiba sila. Guguho yung buong argumento. Pinapakita lang nito kung gaano ka-critical yung bawat assumption na ginagawa natin pag nagbabasa ng mga ganitong teksto. Teka, may isa pa kong tanong dito. Paano kung mga anghel talaga yung mga bituin? Ang tanong ng source at tanong ko na rin, bakit 1/3? Yan yung problema, yung numero, no? Oo, kasi kung 1/12 sana, mas madaling i-connect. Pwedeng ihalin tulad kay Judas, isa sa 12, o kaya sa tribo ni Dan, na ayon sa ilang tradisyon, nawala sa listahan ng mga tinatakan sa pahayag. May pattern yung 112, di ba? Meron, pero yung 1/3, saan galing yun? Ang tanging paliwanag na inaalok ng source, na inamin niyang haka-haka lang, ay baka yung hukbo ng mga anghel sa langit ay may 3 dibisyon. Pero theory lang siya, walang direktang proof. wala, kaya medyo bitin yung paliwanag. Okay, so yung unang teorya, nakasentro sa panlinlang. Espiritual ng pagbagsak, pero yung susunod na tinitignan ng source mo mas brutal? Oo, mas direkta. Paano kung hindi lang panloloko ang usapan, kundi literal na patayan? Ito ang ikalawang pananaw. Yung paghahagis sa mga bituin ay pagpatay sa sangkatlo ng mga banal. Itong theory na to, mabilis na na-dismiss ng source mo. May 2 malinaw siyang dahilan. Sige, ano yon? Una, kung ang mga bituin ay mga anghel, hindi sila saklaw ng physical death. Ang pagkahulog nila ay espiritual na konsepto. Di ba? Hindi mortal. Hindi mo sila mapapatay sa pamamagitan ng pag-uusig. Makes sense. At yung pangalawa, kung ang mga bituin naman ay mga tao, yung mga banal, walang kahit anong historical record na nagsasabing eksaktong 1/3 sa kanila ang naging martir. O kahit i-filter mo pa at sabihing yung mga pinaka-elite lang na mananampalataya ang bituin, yung bilang na 1/3 napaka-specific niyan para sa isang magulo at malawak na kasaysayan? Tama ka dyan. Masyadong malinis yung numero. Kaya para sa may akda, ang interpretasyong ito ay kulang sa ebidensya, mapa-theological o historical. Masyadong mahina yung kaso, kumbaga. Mahinang-mahina. Okay, dito sa susunod, dito ako medyo nalito. Kasi the next theory, parang binabago niya yung pagkakakilanlan ng pangunahing bida. Yung sanggol. Oo. Ang ikatlong pananaw ay ikinokonekta yung esena sa isa pang major event sa pahayag, yung pagtunog ng ika-6 na trampeta. Kung saan namatay yung 2 bahagi ng sangkatauhan. Yung nga. Dito talaga nagiging komplikado kasi may domino effect yan. Kung tatanggapin mo na yung pagbagsak ng 13 ng mga bituin, ay katumbas ng pagkamatay ng 13 ng sangkatauhan. Kailangan mong baguhin ang identity ng bida, yung sanggol. Tama. Bakit? Anong kinalaman ng isa sa isa? Ang lahat ay tungkol sa timeline. Sa eksena, yung paghahagis sa mga bituin, nangyari bago isilang yung sanggol, di ba? Oo, nauna yon. Okay, kung yung paghahagis na yan ay yung pagkamatay ng 13 ng tao sa ilalim ng ika-6 na trumpeta na isang pangyayari sa hinaharap, sa katapusan ng panahon, imposibleng si Jesus ang sanggol na yon. Kasi si Jesus 2,000 years ago na yon. Hindi tugma yung timeline. Eksakto, hindi tugma. So, kung hindi si Jesus ang sanggol, sino? Sinong ipapalit sa kanya sa teoryang to? Ayon sa mga nagpropropose ng teoryang to, ang sanggol na lalaki ay hindi isang individual kundi isang grupo, ang mga martyr na saksi o martyred witnesses. Isang grupo pala? Oo. At yung pag-akyat niya sa langit, sumisimbolo raw yon sa tinatawag na unang pagkabuhay na mag-uli. Yung ideya na may special resurrection para sa mga martyr bago pa yung pangkalahatang pagkabuhay sa dulo ng panahon. Grabe, ang lalim. Nakita mo? Nagbago yung bida, nagbago yung timeline. Teka, sandali, medyo komplikado. So sinasabi mo ba na para maintindihan natin tong isang verse sa pahayag, kailangan muna nating isolve tong centuries-old debate sa aklat ni Daniel? Parang ganun na nga. Parang ang layo na ng narating natin mula sa isang dragon at mga bituin. Pakikonek nga ulit yung dots. Magandang punto yan.
At dito, ang source mo ay gumagawa ng isang surprising na connection sa isang completely different book of the Bible, kay Daniel. Okay. Para sa author, hindi mo maiintindihan ang timeline ng pahayag kung hindi mo muna i-unlock ang isang specific na propesiya doon. It all hinges on a single debated phrase. Ano yun? Sa Daniel 9:27, may propesiya tungkol sa isang linggo o 7 taon. Ang debate ay nasa pagsasalin. Sa kalagitnaan ng linggo. Sa loob ng kalahati ng linggo. Parang maliit na bagay pero malaki siguro ang epekto, no? Sobrang laki. Para sa may akda ng source mo, ang tamang salin ay yung pangalawa. At para sa kanya, yung 1,260 days na proteksyon para sa babae sa pahayag. Yung nanay ng sanggol. Oo, tumutukoy yon sa unang kalahati ng 7 taon ito. At yung unang pagkabuhay na maguli ng mga martyr, mangyayari pa pagkatapos ng panahong yun. Okay. So, eto na yung punchline. Dahil sa paniniwala niya sa timeline na yan, para sa kanya, imposible na ang sanggol ay yung mga martir na bubuhayin pa lang sa hinaharap. Tama. Therefore, yung sanggol ay dapat si Jesus na umakyat na sa langit, libu-libong taon na ang nakalipas. Grabe. Parang theological Jenga. Isang maling paghila mo ng pyesa. Babagsak yung buong structure ng interpretation mo. Ganun na nga. At dahil yung sanggol, para sa kanya ay si Jesus na hindi na kayang saktan ng dragon dahil nasa langit na, yung galit ng dragon nabali sa babae. Na para sa kanya sumisimbolo sa simbahan o sa mga tagasunod ni Kristo dito sa lupa. Eksakto. Kaya tinatanggihan niya yung buong ikatlong pananaw. Napakalinaw. At ipinapakita nito kung paano ang interpretasyon mo sa isang aklat ay pwedeng maging susi o hadlang sa pag-unawa mo sa iba. Totoo yan. Okay, huling teorya. Ang ika-4. Ito na siguro yung pinaka-literal sa lahat. Yung pinakadiretso. Paano kung ang tinutukoy dito ay yung nangyari sa pagtunog ng ika-4 na trompeta, kung saan literal na nagdilim ang ikatlong bahagi ng araw, buwan at mga bituin? Magbilis itong isinantabi ng source mo. Oo nga parang isang paragraph lang. Pero bakit ba niya isinama bilang isang option kung ganun kadali niyang i-dismiss? Anong point? Sa tingin ko, isinama niya ito para magbigay ng isang mahalagang leksyon sa pagbabasa ng pahayag. Okay, ano yun? Ang argumento niya ay simple. Hindi magkatimbang ang simbolismo. Yung imahe ng mga bituin sa langit na madalas gamitin para sa mga anghel o matataas na nilalang na inihagis sa lupa ay isang napakalaki, napaka-epic na spiritual event. At kung ikukumpara mo yan sa literal na pagdidilim lang ng mga ilaw sa langit, parang anticlimactic? Yun yung salita. Para kang nanonood ng action movie, tapos yung ending, brownout lang pala. Exactly. It's a trap to always look for the most literal one-to-one connection in Revelation. The author argues that if you do that, you lose the symbolic weight, yung tula, yung poetry ng vision. Kulang sa bigat. Kulang sa bigat. Kaya para sa kanya, hindi ito isang seryosong contender. Okay, so ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Matapos nating suriin yung 4 na suspects, parang ang lumalabas ay, depende talaga sa kung ano yung premise mo sa simula. Oo, lalo na kung sino ang sanggol. Yon, doon din pupunta yung conclusion mo. Ipinapakita ng mga source mo na hindi mo pwedeng basahin ang isang verse nang hiwalay sa buong kwento. At ang nakakamangha dito ay kung paano ang isang tila simpleng imahe, isang dragon at ang buntot nito ay nagiging isang complex web ng teolohiya, history at prophecy. Sobra. Malinaw na yung may akda ng source mo, may paborito siyang teorya. Yung una, yung tungkol sa pagbagsak ng mga anghel o panlinlin lang sa mga banal. Kasi para sa kanya, ang sanggol ay si Jesus. At yun ang lens na ginagamit niya para suriin ang lahat ng iba pa. Yun na nga. Bago tayo magtapos, may isang huling clue mula sa crime scene na parang na-overlook natin. Isang bagay na binanggit sa simula pero hindi natin masyadong pinagtuunan ng pansin. Oo. Yung buong diskusyon natin, ang tanong ay, sino ang mga bituin? Anghel? Banal? O sangkatauhan? Pero nakalimutan natin yung weapon. Eksakto. Hindi pangil, hindi koko, hindi apo yung ginamit ng dragon. Ang ginamit niya ay ang kanyang buntot. At may binanggit yung source mo, di ba? Isang mahalagang cross-reference sa lumang tipan.
Tama. Sa Isaias Kabanata 9, versikulo 15, doon, ang buntot ay direktang iniuugnay sa mga bulaang propeta na nagtuturo ng kasinungalingan. So, eto yung iwan naming palaisipan sa'yo. Ano man ang maging konklusyon mo sa identity ng mga bituin, ano ang sinasabi nito na ang sandatang ginamit laban sa kanila ay hindi brute force, kundi deception? Isang buntot na naghahasik ng kasinungalingan. Ano ang sinasabi nito tungkol sa tunay na kalikasan ng spiritual warfare na inilalarawan sa mga tekstong ito? Na marahil, ang pinakamalaking panganib ay hindi yung halimaw na hayagang umaatake, kundi yung tusong boses na bumubulong ng kasinungalingan. Pag-isipan mo,